Dalago ng Diyos, magampo kitang tanan. Let us pray, dearest Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. We give all the glory, honor, and worship, thanksgiving unto thy holy name, O God. You are great. You are worthy to be praised, O God. We love you so much, dearest Lord. Hallelujah. To the leading prayer of our dearly beloved, Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, thank you so much for moving in our midst. Thank you so much for your holy presence, O God. Thank you so much for the living testimony we heard, proving that you are a great God. And your word is never outdated. We ask you, Lord, to please forgive our shortcomings, cleanse us from all unrighteousness. Help me to bring forth thy message. Anoint thy word, Lord. Remove all hindrance and bind the power of darkness. Hindrance cast out, unbelief cast out, confusion cast out right now in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Daligo ng Diyos. Purihin, daligo na itong Ginoo maigsoon. Tayo'y makabalik sa ating mga upuan. Unang labaw sa tanan, first and foremost, the highest greeting of praise, honor, majesty belongs only to our loving Savior, Jesus Christ. Everybody shout, praise the Lord. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. We cherish and remember the blessed teachings and preachings of our beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida and our beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida family. Sa ating lahat, mga minamahal, magandang hapon. Everybody say amen. Uga sa ating mga bisita, welcome kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Isang panampalapakan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Tayo po ngayon ay dadako po sa pagiginig ng salita ng Diyos. At buksan natin ating banal na kasulatan, mga minamahal. Praise the Lord. Ang ating pong topic sa hapong ito ay tinatawag na assurance of salvation. Everybody say amen. Assurance of salvation. Ibig sabihin ng assurance, kasiguruhan. Everybody say amen. So every Christian, mga minamahal, desires to have an assurance of salvation. Amen. Amen. Certainty that when Christ returns or when death comes, mga minamahal, he or she, mga minamahal, will be to be with the Lord. Everybody say amen. Mga minamahal in heaven. Everybody say amen. So tayo po mga minamahal ay gustong maniguro ng ating kaligtasan. Everybody say amen. Lahat tayo gusto nating malangit. Ang tanang gustong malangit, masingkit o praise the Lord. Amen. So gusto natin ng kasiguruhan. Sapagkat walang kwentang buhay sa daigdig na ito, pagkatapos mong mabuhay sa daigdig na ito, itatapon ka lang sa impyerno. Amen. Yan ang pinakawalang kwentang buhay, mga minamahal, na kung mabuhay ka man sa daigdig na ito bilang mayaman, kilala, mga minamahal, at masasabi mo na sa iyo na lahat. Subalit kung ang iyong kaluluwa ay tapon sa impyerno, sabi ng Biblia, what if a prophet a man, if he gains the whole world, and suffer and loss of his own soul. Ever say amen. Ano ang mapapala ng tao kung siya po ang makamtan niya ang lahat ng kayamanan sa daigdig na ito? At pagkatapos ang iyong kaluluwa, the most important thing you have, your soul. Ever say amen. You possess your soul. Ever say amen. Ang pinakamalagang pag-aari mo, meron ka ang iyong kaluluwa. Sasabi ng Biblia, anong mapapala ng tao kung maangkin natin ang kayamanan sa daigdig na ito at ang iyong kaluluwa ay itatapon lamang sa impyerno? Kaya mga minamahal, napakaswerte natin, napakapalad natin sapagkat pinag-uusapan natin ang assurance ng buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. So mga minamahal, praise the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan from the book of 1 John, chapter 5, verse 13 muna tayo. 1 John, chapter 5, verse 13. For the first epistle of John, chapter 5, verse 13. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 5, ang talatay 14 at 13. Ang mga bagay nito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord.
Malakas mo. Praise the Lord po, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Pasensya na kayo, mga minamahal. Talagang wala pa akong tulog, mga kapatid. Kaya nagbiyahe ako kagabi galing Manila, sa amin, sa Kapas, sa Tarlac, sa Clark. Nag-delay po ng 3 hours. Alas 12 yung flight, na-delay pa ng 3 hours. Alas 3 na ng madaling araw sumakay. Dahil nagkaroon ng aberya dito sa may runway, dito sa Mactan. So napakaraming flights ang na-cancel. 37 flights ang na-cancel maghapon doon sa Mactan. Kaya mga minamahal, dumating ako, masakay ako ng alas 3 ng madaling araw, dumating sa Mactan, alas 4 na mahigit. Pagdating dito, alas 6 na ng umaga. Walang tulog, ebarsiman. Kaya pasensya na kayo mga kapatid sa pakiramdam ko para ako lumulutang sa hangin. Palapakan muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi po ng banal na kasulatan, we have assurance of tinatawag na eternal life if we believe on the name of the Son of God. Magkakaroon daw tayo ng buhay na walang hanggan, sabi ng Biblia, kung meron tayong paniniwala sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Everybody say amen. Everybody say amen. Dahil po sabi po ng Biblia, mga minamahal, praise the Lord, there is no eternal life, mga minamahal, or assurance of salvation apart from a genuine faith in Christ. Everybody say amen. Walang kaligtasan, walang buhay na walang hanggan kung hindi tayong paniniwala at pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Yesus. Jesus is the way, Jesus is the truth, and Jesus is the life. No one cometh unto the Father except by Him. Ever say amen. Walang buhay na walang hanggan kung maliban hindi ka sumampalataya sa nag-iisang anak ng Diyos. Walang iba kung hindi ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tao magkaroon siya ng tinatawag na assurance of eternal life if we believe, mga minamahal. Ever say amen. On the name of the sons of God, on the name of the Lord Jesus Christ. So maliwanag, mga minamahal, ang tao magkaroon siya ng relasyon sa Diyos. Paniwalaan mo na si Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Ever say amen. Para magkaroon ka ng assurance sa buhay na walang hanggan. Una po yun. Sabi po ng pangalawa, mga minamahal, 1 John chapter 2, verse 3 up to 5. Kindly, 1 John chapter 2, verse 3 to 5. From the first epistle of John, chapter 2, verse 3 to 5. And hereby we do know that we know Him, if we keep His commandments. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth His word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in Him. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, ang talatay 3. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. 5. Datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman natin tayo'y nasa Kanya. Ever shout, praise the Lord. Palapakan natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Pangalawa, sabi po ng Biblia, we have assurance of eternal life if we submit to Jesus as Lord of our lives and sincerely endeavor to obey His commands. Ever say amen. Magkakaroon lamang tayo ng buhay na walang hanggan ang bawat isa sa atin kung ating isuko ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Ever say amen. At susundin natin ang kanyang salita. Kung gagapin natin ang kanyang kautusan, doon lang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat kung sinasabi mo, nakilala mo ang Diyos, subalit hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, you are a liar. Sabi po ng Biblia. Ever say amen. Ikaw ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa iyo. Subalit kung nakilala mo ang Diyos, ibigay mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon,
gawin mong Diyos ang Diyos sa buhay mo, at gawin mo ang kalooban ng Diyos, dito ka magkakaroon ng tinatawag na assurance of eternal life. Sapagkat sabi ng Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos, kundi yun lamang gumaganap sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, hindi acting. Ever say amen? Hindi po acting ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos, totoo. Gawin mo. Ipakita mo sa Diyos, may Diyos na nakatingin sa atin sa langit. May Diyos na nagmamasid sa atin. Siya ang nakatingin sa atin, nagmamonitor sa atin. Kung ikaw ba ay tunay na umiibig sa Diyos at ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, hindi natin, wala tayong may tatago sa mata ng Diyos. You cannot hide from God, sabi po ng Biblia. Ever say amen? Ang lahat ng bagay ay hayag sa mata ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, ikaw mismo magkaroon ka ng assurance sa buhay na walang hanggan kung gagawin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Isang malakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung assurance, kasiguruhan. Kaya nga sabi ng Biblia, make your election sure. Siguruhin mo ang kaligtasan mo na hindi mawawala. Hindi mawalang kabuluhan ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Sabi ng the promise of God for those He has called are great and precious. Incumbent upon us is to make our calling and election sure. Ever say, praise the Lord. Siguruhin mo ang kaligtasan mo. Ever say, amen. Bakit mga minamahal? Pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos para ang bawat isa atin ay makapaniguro sa ating kaligtasan. Ever say, praise the Lord. So, yan po ang sabi ng Biblia. Pangatlo, 1 John chapter 2, verse 15 up to 16. Kindly. 1 John chapter 2, verses 15 to 16. From the first epistle of John, chapter 2, verses 15 to 16. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the world. Dito po sa unang aklat ng Juan, Kapitulo 2, ang talatay 15 hanggang 16. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, niya ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Everybody shout, praise the Lord. So ang pangatlo, mga minamahal, we have assurance of eternal life if we love the Lord rather than the world. Everybody say amen. Amen. And if we overcome the influence of the world, magkakaroon tayo ng kasiguruhan sa buhay na walang hanggan kung ibigin natin ng Diyos, igit sa sanlibutan. Everybody say amen. Igit sa mga bagay dito sa daigdig na ito. Umiibig tayo sa Diyos, igit sa lahat ng mga bagay dito. Love not the world or the things that in the world. What are the things in the world? Anong mga bagay sa mundo? Lust. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Whosoever loveth the world, the love of the Father is not in him, sabi po ng Biblia. Pag inibig mo ang sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa iyo. Ever say amen. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, siguruhin mo na inibig mo ang Diyos nang higit sa mga bagay dito sa daigdig na ito. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yan po ang sinasabi po ng Biblia. Maliwanag po, hindi po galing sa akin, galing mismo sa salita ng Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang pang-apat, mga minamahal, we have assurance of eternal life if we habitually, mga minamahal, and persist. We have assurance of eternal life if we habitually and persistently practice righteousness rather than sin. Everybody say amen. Amen. 1 John chapter 2, verse
29. Pakibasa natin sandali. From the first epistle of John, chapter 2, verse 29. If ye know that he is righteous, ye know that everyone that doeth righteousness is born of him. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, ang talatay 29. Kung nalalaman ninyo siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay pinanganak niya. Palapakan natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. So ulitin ko po, mga minamahal, we have assurance of eternal life if we habitually and persistently practice righteousness rather than sin. Kung ang ating habit ang paglilingkod sa Diyos, paggawa ng mabuti, amen. Persistently, ibig sabihin persistently, perseverance, amen. Ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, magkakaroon ka ng kasiguruhan sa buhay na walang hanggan. Alam ko naman lahat tayo ngayon, ang ating habit, ang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang ating habit ngayon, ang gawin ng kalooban ng Diyos, paggising natin sa umaga, inahanap na natin ang presensya ng Diyos. Amen. Ang ating habit ngayon na magpuri sa mahal na Panginoon, umawit sa Diyos. Ang ating habit ngayon, paggising natin ng umaga, ang mahal na Panginoon. Ito ang sinasabi ng Biblia, habitually and persistently, mga minamahal, practice righteousness rather than sin. Amen. Hindi na tayo nung araw paggising mo ng umaga, hanapin mo na yung sigarilyo. Hindi na po ganun tayo ngayon. Paggising natin ng umaga, ang ating ay nahanap ang presensya ng ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Yun ang aking habit, magpuri sa mahal na Panginoon, sumamba sa Diyos. Mga minamahal, yun ang ating bisyo ngayon, ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yan ang kasiguruhan na meron tayong langit na nag-aantay sa atin, ang buhay na walang hanggan, na transform ang buhay natin nung araw. Yung takbo ng buhay natin, iba na ngayon. Dahil bakit? Pinapractice natin yung tinatawag na righteousness, palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, 1 John chapter 3, verse 14 and 19. From the first epistle of John, chapter 3, verse 14. We know that we have passed from the death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Verse 19 and 19. Sige. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 3, ang talatay 14 hanggang 19. Jump to 19. Nalalamang natin tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat tayo'y nagsisibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. 19. Dito'y makikilala nating tayo sa katotohanan at pananatagin natin ang ating puso sa harapan niya. Everybody shout, praise the Lord. So sabi po ng Biblia, we have assurance of eternal life if we love our brethren, or our brothers and sisters. Everybody say amen. Tayo na po mga minamahal ay mga anak ng Diyos. Kapag tayo po'y umiibig sa ating kapatid, everybody say amen. Kaya nga sinabi ng kanta ng ating Pioneers Choir, show your love. Everybody say amen. Show your love. Ibig sabihin, ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iba. Tayo po ngayon mga minamahal ay umiibig na sa ating mga kapatid, umiibig sa ating kapwa. Everybody say amen. Ito ang kasiguruhan na tayo meron ng buhay na walang hanggan sapagkat sabi, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. He that loveth not his brother abideth in death. Everybody say amen. Ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ay mananatili sa kamatayan. Hindi mo huwag mo sabihin, nandito ka. Pag hindi mo inibig yung kapatid mo, ikaw ay mananatili pa rin sa kamatayan. Everybody say amen. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Naalala nyo noon, dumating ang beloved pastor dito sa Cebu. Yung mga unang members natin, mga unang mga kapatiran. Doon tayo sa Tabunok, overnight prayer. Umabol ang ating beloved pastor.
Mag-uwian na sana ang kapatiran. Sabi ng malapastor, wag muna, dito muna kayo. Kaya na-late ang ating beloved pastor. Amen. Ang mensahe ng ating malapastor, last na message niya, hindi ko makalimutan. Tandaan nyo, baka nakalimutan nyo, i-remind ko. Sabi ng malapastor, mga kaigsuunan, igugmaw ninyo ang inyong mga magbubuhat. Amen. Kapag wala ninyo igugmaw ng inyong magbubuhat, layo pa kamo sa langit. Praise the Lord. Hindi ko makalimutan yon. Huwag pulong nagikan sa baba sa atong beloved honorable pastor na igugmaw ninyo ang inyong magbubuhat. Kaya kung wala ninyo igugmaw na inyong magbubuhat, layo ka pa mo sa langit. Mga minamahal, ibig sabihin, hindi lamang magagagawa, magkakapatid, tayong lahat magmamahalan, palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, he that loveth not his brother or sisters, sabi po ng ating nabasa, is in death. Amen. Siya pa rin ay patay. Kaya dito iba, i-practice talaga, walang samaan ng loob, walang siraan, amen. Walang gossip, amen. Walang chismisan, walang paninira sa imong kapwa dahil tayo po'y magkakapatid sa mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Kapag ikaw'y naglilingkod sa Diyos, pero grabe kang manira sa imong kapwa, malayo ka pa sa kaharian ng Diyos. Hindi ka malangit, I'm sorry. Amen. Kaya dito mga minamahal, ang pag-ibig ay manatili sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Magkakapatid tayong lahat hanggang langit. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Magdalanginan, walang siraan. Praise the Lord. Kung merong pagkukulang ang isa, mga minamahal, hindi natin dapat sirain. Wala kang dapat lumabas sa iyong labi kung hindi ang panalangin para sa Kanya. Pag hindi mo inibigay yung kapatid, mga minamahal, malayo ka pa sa kagingharian sa Diyos. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sa ibo ng banal na kasulatan, 1 John chapter 3 verse 24. From the first epistle of John, chapter 3, verse 24. And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, ang talatay 24. At ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa Kaniya, at siya ay sa Kaniya. At dito'y nakikilala natin na siya ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na Kanyang ibinigay sa atin. Everybody say, praise the Lord. So we have assurance of eternal life if we are conscious of the Holy Spirit dwelling within us. Everybody say, amen. If we are conscious sa banal na Espiritu Santo na nananahan sa atin. Everybody say, amen. Ibig sabihin, mga minamahal, ang banal na Espiritu Santo, hindi natin saktan. Grieve not the Holy Spirit, despise not the Holy Spirit. Everybody say, amen. Ang banal na Espiritu Santo nasa atin. Madaling magtampo ang Holy Spirit. Subukan mo. Tumingin ka ng mga hindi magandang tanawin, mawala ang Holy Spirit sa iyo. Mag-grieve ang Holy Spirit. Everybody say amen. Mawala ang imong kadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Pag mag-grieve ang Holy Spirit, manlupay-pay ka. Mawalan ka ng pananampalataya, manghina ang iyong paglilingkod sa Diyos. Darating ang kabugnaw sa imong pagpangalagad dahil nag-grieve ang Holy Spirit sa imong puso. Kaya nga sinasabi ko, huwag kayong tumingin na kung anong pinapanood ninyo, inuubos ninyong oras sa panonood na kung ano-ano, pamaya wala ka ng ganang magpuri sa Diyos dahil nag-grieve ang banal na Espiritu Santo sa puso mo. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So if we have, sabi po na we have, assurance of eternal life, sabi po ng Biblia, aking ulitin mga minamahal, if we are conscious of the Holy Spirit dwelling within us. Iniingatan mo ang banal na Espiritu Santo na nananahan sa puso mo. Amen. Ang balang Espiritu Santo nagpuyo sa imong kasing-kasing, imong gampingan,
nga dili masubo ang balang Espiritu Santo, kay kung masubo ang balang Espiritu Santo, mawala ang imong kainit, kadasig sa pagalagad sa atong Ginoo. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ikaw mismo mawalan ka ng gana. Mawalan ka ng ganang manalangin, mawalan ka ng ganang magpuri, mawalan ka ng gana sa Diyos. Wala ka ng gana, malayo ka na sa mahal na Panginoon. Ano na ang iniisip mo? Pero pag ginang balang Espiritu Santo, grabe, ang kainit sa balang Espiritu Santo sa imong kasing-kasing, grabe ang imong kadasig sa pagalagad sa atong Ginoo. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang balang Espiritu Santo, pag nag-grip, unti-unti lumalayo. Pag lumayo ang Holy Spirit, mag-backslide ka na. Babalik yung dati mong gawi. Kaya dito po, tinuturo natin ito sa ating lahat para masiguro ninyo ang inyong kaluwasan. I better say, praise the Lord. Para masiguro ninyo ang inyong pagpangalagad sa Ginoo, make your calling and election sure. Sabi po ng Biblia, our calling and election, mga minamahal, is individually and conditionally. I better say, amen. The church, as a group, mga minamahal, as a church, we are called Church of God. But our salvation is conditionally and individually. Just like during the days of Israelites, when God called Israelites, mga minamahal, they called people of God, but their salvation is individually and conditionally. And perhaps among them, mga minamahal, they were not able to enter into the promised land because they will not serve the Lord fully. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya maglingkod tayo buong buo, walang pakunyari ang paglilingkod sa Diyos. Kaya mga minamahal, basahin natin banal na kasulatan from the book of 1 John chapter 2 verse 4. O sa 1 John chapter 2 verse 6 muna. 1 John chapter 2 verse 6. From the first epistle of John, chapter 2, verse 6. He that saith he abideth in him ought himself also to walk, even as he walked. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, ang talatay 6. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gayang inilakad niya. Everybody shout, praise the Lord. So we have assurance of eternal life if we humbly follow Jesus' example as live and live as He lived. Everybody say amen. Magkaroon daw tayo ng kasiguruhan sa buhay na walang ganip if we humbly follow example of the Lord Jesus Christ as He lived. Sabi po ng Biblia, as an example and live as He lives. Everybody say amen. So ang ating example, ang ating mabait na Diyos, kung paano siya lumakad ng buong pagpapakumbaba, ganon din ang bawat isa sa atin. Sundin natin ang pagpapakumbaba. Isang malakas na palapak mura para sa mahal na Panginoon. What is meant by true humility? True humility, sabi nga po, not highly thinking of himself. Huwag mong isipin na mataas ka. Everybody say amen? Amen? Walang mataas dito. Ang pinakamataas dito ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. At hindi tayo nagpapataasan dito. Everybody say amen? Hindi tayo nagpapataasan dito. Hindi, wala yan, mga minamahal. Basura yan. Everybody say amen? Dito, mga minamahal, sinusunod natin ang pagpapakumbaba ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, kung magpapakumbaba ka, itataas ka ng Diyos. Everybody say amen? Subalit kung nagmamataas ka, ibababa ka ng mahal na Panginoon. Kaya dito walang pataasan. Everybody say amen? Hindi kung hindi ka nagsolo, hindi ka naganahan. Hindi po ganon. Everybody say amen? Bato-bato sa langit yung tamaan. Salamat. Magsabi ng salamat. Everybody say amen? O, ganon ang paglilingkod sa Diyos. Walang pataasan. Hindi importante. Mga minamahal. Sabi po ng Biblia, if we have assurance of eternal life, if we humbly follow Jesus' example and live as He lives. Ever say amen? Kaya dito po mga minamahal, inuulit ko po, pag naglilingkod tayo sa Diyos,
Palagi tayong magpapakumbaba. Walang pataasan dito. Mga minamahal. Sapagat mga minamahal, ayaw ng Diyos ng pride. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. 1 John chapter 2 verse 24. From the first epistle of John, chapter 2, verse 24. Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, you also shall continue in the Son and in the Father. Dito po sa unang aklat ng Juan, Kapitulo 2, ang talatay 24. Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung manahan sa inyo yung buhat ng pasimula, ay inyong narinig. Kayo naman ay mananahan sa anak at sa ama. Never say, praise the Lord. So we have assurance of eternal life if we believe, accept, and remain in the word of life. Ever say amen. Kung mananahan tayo sa salita ng Diyos, siya'y mananahan sa atin. Ever say amen. Kung mahiwalay tayo sa salita ng Diyos, wala tayong magagawa. Ang banal na salita ng Diyos, ang the Word of God, ito po tinatawag na blueprints for your happiness and your salvation. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos, itong maging blueprint natin. Huwag tayong ihiwalay sa salita ng Diyos, mga minamahal. Sapagkat sabi ng Biblia, if we remain, mga minamahal, if we believe, accept, and remain in the word of life, ang buhay, salita ng buhay, ang ating mahal na Panginoon. Pag umiwalay ka dito, walang mangyayari sa iyo. Mahalaga ang iyong kaligtasan. Pahalagaan mo ang kaligtasan ng pangungusap ng Diyos sa bawat pangangaral dito sa banal na pulpito. Hindi ito'y patama sa iyo, para sa iyo, sapagkat ito'y salita ng Diyos. Manatili tayo sa salita ng Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Last, mga minamahal, we have assurance of eternal life if we earnestly long and hope for Christ's return to receive us to Himself. Kung magkaroon tayo ng desire, malapit ng rapture, ever say amen. Ang pagdagit sa mga banal. Tayo mga Kristiyano, we are not appointed unto the wrath, but unto salvation, ever say amen. Before the great tribulation, the rapture will take place. Ever say amen. Bago magkaroon ng great tribulation, mag-rapture muna. Tandaan po natin ang banal na kasulatan meron siyang dispensation of time, period. Pag dispensation, panahon ng Diyos nagkikipag-deal sa tao. Meron dispensation sa unang panahon, dispensation of innocence. Sa panahon ng ating mga first parents, si Adam and Eve. Sumunod, dispensation of conscience. Pagkatapos, dispensation of human government. Pagkatapos, sumunod, dispensation of promises. Pagkatapos, dispensation of law. Sa atin ngayon, dispensation of grace. Ever say amen? Grace, Church, or Holy Spirit. Ang dispensation of grace from the day of Pentecost until the return of the rapture of the church. Ever say amen. So tayo po ay rapture in the twinkling of an eye. Sabi po ng Biblia, we will be changed. Tayo po'y babaguhin ng Diyos. At yung mga namatay, magkaroon ng resurrection. Yung mga pagkabuhay na maguli sa mga patay, yung ating mga loved ones. At tayo po lahat ay sama-samang sasalubong sa lapaap sa ating mahal na Panginoon. Yun yung rapture. Ever say amen. Amen. Dispensation of grace, matapos yan sa day of rapture. Pagkatapos ng dispensation of grace o yung church, papasok yung dispensation of tribulation, great tribulation, magkaroon ng kasakit, matinding tribulation. Subalit wala na ang church. Another dispensation yon para sa mga Israelita. Ever say amen. Pagkatapos dispensation of kingdom, yung millennial kingdom. Pero tayo nasa dispensation of grace, ibig sabihin, i-rapture ang church. Sabi po ng Biblia, a perfect church, a glorious church, mga minamahal, without spot. Ever say amen. Shall be caught up to get to the Lord.
Siya'y kukunin ng Diyos ang church. Tayo ang church. Tayo ang iglesia. Wala tayo sa tribulation. Kaya nung magkaroon ng mga 666, wala na tayo dyan mga kapatid. Wala namang matsama. Wala nang kagrang ang church dyan. Tayo kukunin na ng ating mahal na Panginoon sa langit. Ever amen. The blessed hope of the Christian is the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. This is the blessed hope of the church. Kaya sabi ng Biblia, comfort one with another in these words. Anong comfort? Kung tataka ng 66, meron bang comfort dyan? Walang comfort dyan. Amen. Pero tayo po, mga minamahal, hindi tayo dadaan sa tataka ng 666. Bakit? Ira-rapture ang church. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! So, hindi po tayo sa dispensation of tribulation. We are in our time, we are in dispensation of grace or the Holy Ghost or the church. Mag-rapture. Pagkatapos ng rapture, wala na. Revelation chapter 1, Revelation chapter 2, Revelation chapter 3. Hanggang dyan ang church. Pagkatapos, Revelation chapter 4, tribulation. Yung mga Israelita, doon naman ang kaligtasan. So mga minamahal, pero tayo po, safety na tayo. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang Kristyano, last verse. Titus chapter 2, verse 12 and 13. Pakibasa natin last verse. From the book of Titus, chapter 2, verse 13. 12 and 13. 12 and 13. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of that great God and our Savior Jesus Christ. Amen. Dito po sa aklat ng Tito, Kapitulo 2, ang talatay 13 hanggang 14. Nahintay, 12, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa makahalayan ng salibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng salibutan ito, na hintahin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas na balakpak para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. So ito ang dahilan bakit mag-rapture. They will remove from all distress, from all persecution and oppression, from the entire realm of sin and death, and from death, and delivers them from wrath to come, from the great tribulation. Everybody shout, praise the Lord. O lahat ng masaya, pumalakpak ng malakas para sa mahal na Panginoon. Amen! Napakasaya, mga minamahal, pag naintindihan natin ang kalooban ng Diyos. Ever amen. Hindi tayo itatagana sa kaligutgut sa Diyos, kundi sa kaluwasan. Kaya nga sabi ng Biblia, manginabuhitag, matarong, madlukon sa Diyos. Ever amen. Denying ang godliness, lust. Mga minamahal, sa likway ang kadahutan. Mga minamahal, alagaran nato ang Diyos uban sa dakong pagkurog. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. And teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. And let us, sabi po ng verse 13, looking unto Jesus, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Kaya ng church, magpakainit po tayo mga minamahal. Amen, sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Merong langit na ihanda sa atin. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. At tayo po'y magpuri sa ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawit, mga minamahal, kung meron tayong bisita, ating silang inimbitahan dito po sa harap. At kayo po'y tanggap sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. When there's hate, give me love. When there's pride, make me be humble. When there's pain,
replace it with your love in my heart. Just take out all the hatred and please everyone to replace it with your love in my heart. When I'm tired, lift me up. When I'm weak, Lord, don't let me falter. But if I fall, don't let me hollow bitterness inside. I want you to take it out. So replace it with your love in my heart. Replace it with your love in my heart. Just take out all the hatred and set me wrong. So replace it with your love in my heart. Lord, I'm just a human who wants to be like you, living in your perfect love in everything I do. So now I'm yielding all to you. So take out every wrong I feel inside. So replace it with your love in my heart. Replace it with your love in my heart. Just take out all the hatred and leave it behind. So replace it with your love in my heart. Lord, I'm just a man who wants to be like you. Yes, amen. Hallelujah. Living in your perfect love in everything I do. So now I'm yielding all to you. So take out every wrong I feel inside. So replace it with your love in my heart. Replace it with your love in my heart. Just take out all the hatred and set it apart. So replace it with your love in my heart. Replace it with your love in my heart. So replace it with your love in my heart. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon Diligo ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Maigsoon, katong last birthday sa atong beloved pastors, katong celebration dito sa Manila. Mga kaigsunan, adunay ni dawat nga bautismo, tigulang sila tulo ka buok. Ang duwa paralyzed. Mga minamahal, ang usab bungulog, pipi, ugbong kanina pipi at bingi. Pero nung tumanggap sila ng bautismo, unang nakapagsalita yung pipi, mga minamahal. Pumunta sa harap,
Pagkatapos ng altar calls, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Yung mga katabi niyang mga dalawang paralyzed, nung makita nila yung pipi at bingi na nagsalita, lumakas yung kanilang pananampalataya. Sila rin, mga minamahal, naniwala. Pagkatapos ng sila'y tumanggap ng bautismo, pinagdulokso, nagtatatalon, mga minamahal, pinalakad, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. So ang Diyos hanggang ngayon nasa ating kalagitnaan. Gumagawa ng dakilang himala para maniwala tayong totoo ang langit na pupuntahan natin ang buhay na walang hanggan. Hindi makapagbuka yung mga taong ito ng kanilang mga dila, mga minamahal, kung hindi totoong Diyos. Ever say, praise the Lord. Kaya hindi sayang ating paglilingkod sa Diyos. Mga bisita, bulahan ka mo. Doon ay katuyuan ng Diyos, nga nung gitawag ka mo sa Diyos. Tingali, doon na mo'y sakit. Doon na mo'y balatian. Nga nung niya ka mo karon. Gusto niyong maayo sa inyong sakit. Wala ka mo masipyat sa inyong desisyon. Kay naadiri ang Diyos gamhanan sa tanan. Amen. Sumangbudhay yung buhaton, alagaran ninyo ang Diyos. Dawatang Ginoo, inulsulan ang atong sala, magpabautismo ka mo, paguman sa atong simba, doon ay bautismo, walay bayad, doon ay sinina, nga di mabasa ang yung sinina, ipuli sa inyong gisulob karon. Dawatang bautismo, o alagaran ninyong Ginoo. Ang Diyos, ang atong gisgutan, kinabuhing walay katapusan, dili kita maluwas kung dili nato dawaton o galagaran ng Ginoo. Palapakan nato ang Ginoo, praise the Lord. Iba yung inyong kamot sa itong mga bisita. Ilitok kini mga pagampo, sabat kamo sa pagampo. Ginoong Yesus, isulti kini Ginoong Yesus, salamat Ginoo sa imong pagpili kanako. Salamat Ginoo sa imong pagtawag kanako. Salamat Ginoo sa imong mga pulong ako nadungog. Anya ko karon uban sa dakong pagpasalamat ug pagpaubos sa akong kaugalingon, ginadawat ko ikaw, akong manluluwas, Ginoo, Dios, ug hari sa akong kinabuhi. Ginoong Yesus, musulod ka sa akong kasing-kasing. Pasaylo ako sa akong sala, ug gimuan mo kong tinuod mong anak sa kasing-kasing ug sa binuhatan. Kini ang akong gipangayo ug gipasalamatan sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Amen. Magampo kami. Langit ng Amahan, Diyos na makagahom sa tanan sa unang pag-ampo sa aming beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Salamat sa mga kalag niya karon ni dawat kanimo. Pasayloa sila masala. Ug isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Imo silang tinuod mong anak sa kasing-kasing ug binuhatan. Panalanginan sila, dugang ilang pagtuo kanimo aron sila makadawat kaayuan milagro sa ilang kinabuhi. Sa ngalan mo, Ginoong Yesus, I pray. Amen. Kitang tanan mag-ampo sa Ginoo, doon natay katungod karon sa pagsampit, pagtawag sa Ginoo. Mangaliya kita sa Dios, ang mga minahipahibalo sa Dios ang inyong panginanglan. Isugid sa Ginoo, mga kaigsunan, mag-ampo kitang tanan, langit ng Amahan. Sa ngalan mo, Ginoong Yesus, Ginoo mo kang gipasalamatan sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Dios kang gagamahanan sa tanan, walay makalabaw kanimo. Dios nga mabuigugmaon, puno sa kaluoy kanamo, Ginoo. Salamat kami nakakadakablag ug kahimuot sa imong pananaw, di mo kami takos, Ginoo. Pasayloa kaming tanan sa among mga pagkukulang, Ginoo. Inluha mo kasing-kasing, ligunan mo kaming tanan. Dasigon mo kami, O Dios, sa among pagpangalagad kanimo, Ginoo. Ikaw magatubag sa mga pag-ampo sa matag-usa kanamo, ugad. Ikaw magasulbat sa ilang mga problema, mag-aayo sa ilang balatian. Panalanginan sila uban sa ilang pamilya, sa ilang trabaho, sa ilang pag-eskwela, Ginoo. Ikaw, O Diyos, na mag-amping, ilayo sa mga sakit balatian, tagaan taas kinabuhi, aron sila makapadayon sa pag-alagad kanimo. Panalanginan ng ilang mga negosyo, panalaginan ng ilang mga loved ones tuwa nagtrabaho sa gawas, panalaginan ng ilang mahal sa kinabuhi, wala pa'y kaluwasan, tagahigayon sila makaduol sa imong tilan. Kuptan kaming tanan, Ginoo, sa imong kaluoy, sa imong grasya. Kuniti kami nga di kami mawala sa pag-alagad kanimo, O Diyos. Ikaw magapanalangin sa imong bulaton. Sa ngalan mo, Ginoong Yesus, I pray. Amen. Ipandong kamot sa atong ulo, mga minahal.
badlungan ang sakit sa atong lawas. Langit nung amahan, among gigamit ang imong halandon kamahan ang ngalan Ginoong Yesus, among ginabadlungan tanang matang sa balatian. Sa ngalan ni Ginoong Yesus, I bind the power of darkness, sickness. I command you to cast out demons of problems, doubts and unbeliefs. Lukewarmness, cast out. Hallelujah. Demoy na mga sakit balatian, tanang matang sa balatian, pahawa sa ngalan ni Ginoong Yesus. In Jesus' name, hallelujah. Be healed in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kaigsunan, so manindog kitang tanan mga minamahal. Sige mga kaigsunan, maglukso ta. Singgit tag makusog, tulo ka beses. Singgit tag hallelujah, praise the Lord. Wala imposible sa Ginoo. Amen. Makadungog ka mo sa testimonyo sa mga kaigsunan sa YouTube. Grabe. Nan maminaw ko sa kagayon, naminaw ko mga minamahal, doon na siya'y bukol. Mga minamahal, nangamuyo sa Ginoo, pag pangihi niya, nigawas ang bukol. Dako kayong bukol, mga minamahal, na tunay nanawag dugo. Instant, nawala ang iyang sakit, kagamhanan sa Ginoo. Ever say amen. So, walay butang imposible sa Ginoo. Lukso ta, singgit makusog at tingog, singgit tag hallelujah, praise the Lord, dungan tang tanan. Sige, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Praise the Lord. God bless you po mga minamahal. Balik ka mo sa inyong lingkuranan. Mga bisita, magpadayon ka magsimba sa atong panimbahon diri. Praise the Lord. Announcement, meeting all choir groups, beloved finest, adult singles, and youth choir after the service. Doon na mo'y meeting sa ating mga awit. Praise the Lord. Uga, magampu kita kadali sa atong special offering, magkuwatag special offering. Praise the Lord, daligo ng Diyos. Magampu lang itong amahan sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Niya kami sa among special offering, Ginoo, panalanginan ng mga kaigsuunan. Ibalik kani makapilo-pilo kanilang mga grasya. Panalanginan silang tanan sa ngalan mo, Ginoong Yesus. Amen. Maigsoon, magtigumta kay magpalitag electric pan. Ever say amen. Amen. So maghatag mo pledges para makapalitag electric pan kay coming ng atong anniversary. Lisod kung walay electric pan. Kaya atong isulod nga project para sa atong church anniversary, palitag electric pan. Palapakan natong atong Ginoo maigsoon. Ever shout, praise the Lord. Daligo ng Diyos atong panimbahon, matag Miyerkules alas 4, alas 5 antod sa alas 9, matag Biyernes alas 9 hanggang antod sa alas 3 sa kadlawon, ug atong Sunday worship alas 10 sa buntag antod sa alas 3 sa hapon. Daligo ng Dios mo ni atong panimbahon. Akong usbon atunay practice, atunay meeting atong beloved choir. So ayaw mo paglakaw sa kadali. Praise the Lord. Manindog kitang tanan palik maigsoon, magampo kita alang sa atong closing prayer sa atong beloved preacher brother Marcelo Maluya. Amen. Praise the Lord. God bless po sa atong beloved preacher Nilo Miranda. Magampot ang tanan mga kaigsunan. Labing balaan nga mahal sa pangalan ng Lord Jesus, Lord. Gamhanan nga Diyos nga among ilagara, Lord God. Salamat kay Ginoo nga ikaw nagauban ka namo gikan sa pagsugod hantud ni mga taknaa sa among panimbahon. Salamat Ginoo sa mga joyful songs, solemn songs nga ikaw nagapalihok sa imong balaang presensya. Lord, salamat usab sa mga buhing testimonyo sa mga kaigsunan nga ikaw nagaubahan gyud sa matag usa ka namo, ug salamat usab Ginoo nga ikaw naghatag mga katawhan nga tinuod nga alagad mo Lord Jesus nagtudlo sa saktong kamatuoran Lord God. Hallelujah. Salamat labaw sa tanan Lord Jesus sa saktong paghatag Ginoo ginatudlo nila Lord God. Lord, salamat usab Lord Jesus. Hallelujah sa imong pag-anoint o hallelujah sa mga pulong mo, Lord God, nga nanggawa sa baba sa among magwawali, Lord God. Salamat kayo nga ikaw nagaban ka namong tanan, Lord Jesus, nga among masabdan na imong pulong ug sa among temporaryong panagbulag-bulag, Ginoo, bani kami. Ihatod kami sa tagsa-tagsa namo ka panimalay nga walay kakulian, Ginoo. Proteksyonan mo kami, ubanan mo kami sa imong gugma sa imong Espiritu Santo, kining tanan among gihangyo, pinagilamang kanimo in Jesus' name. Babag sa mga kaluwasan, babag sa mga panalangin, cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. God bless you po mga minamahal. Magpalihans diri po, palihog mga beloved preachers, diri mo maglihans. Diri sa may riser, palihog.
para di malihas tarong makaigsunan. God bless you po mga minamahal, we love in the Lord, but our dearest Jesus loves you po. Amen. Amping sa pagpamauli. Praise the Lord.